Guys, hindi lingid sa ating kaalaman na labas-pasok ng teritoryo ng Pilipinas ang mga banyagang mapang-abuso, mapangharas at naisakupin ang ilang exclusive economic zone or EEZ ng Pilipinas. Nakakalungkot isipin na maraming dayuhan na minamaliit at mababa ang tingin sa kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya, kung makaasta sila ay wagas. Kaya naman sa pamamagitan ng Philippine Modernization Program called Horizon ng President Bongbong Marcos at ng ibang sektor ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay mas tinutukan nila ito bilang tugon sa pangangailangan ng bansa upang mas mapabilis, sabay-sabay na maparami at mas mapalakas ang sandatahang lakas upang mas malaki ang kapasidad na ipagtanggol ang Pilipinas at ang mga mamamayan nito laban sa mga dayuhang mapang-abuso. Sa kasalukuyan, tinitingnan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang mas maraming pag-upgrade, kabilang ang pangarap ng mga submarino. Noong 2022, bumili ang Pilipinas ng $375 million na BrahMos anti-ship missile system mula sa India at may naka-order pa para sa hinaharap. Naghahanap ang Pilipinas ng karagdagang kagamitang pandigma upang gawing moderno ang arsenal nito, kabilang ang karagdagang BrahMos missiles mula sa India at hindi bababa sa 2 submarino, ayon sa hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas noong Pebrero 12. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa ikatlong yugto ng modernisasyon nito na tinatawag na Horizons. Nakalaan ang $35 billion para sa pagpapalakas ng buong sandatahan sa susunod na dekada upang mapanatili ang depensa laban sa lumalakas na puwersa militar ng China sa rehiyon. Ito ay pangarap namin na magkaroon ng hindi bababa sa 2 submarino, sabi ni General Romeo Brawner Jr. sa isang talumpati sa mga pangunahing negosyante. Tayo ay isang arkipelago, kaya kailangan natin ang ganitong kakayahan dahil sa napakahirap ipagtanggol ang buong kapuluan ng walang submarino, dagdag pa niya. Noong 2022, bumili ang Pilipinas ng $375 million na BrahMos anti-ship missile system mula sa India at may naka-order pang iba. Makakatanggap pa tayo ng higit pang mga sistemang ito sa 2025 at sa mga darating na taon, ayon kay General Brawner. Nauna nang sinabi ng Pilipinas na target nitong makakuha ng mid-range missiles at hindi bababa sa 40 fighter jets upang mapalakas ang depensa nito. Inaasahan din sa 2025 ang pagdating ng hindi bababa sa 2 corvée mula sa South Korea na noong 2024 ay itinaas ang relasyon nito sa Pilipinas sa isang strategic partnership. Ibinunyag din ni General Brawner na sinusubukan ng Maynila na hikayatin ang South Korea na sumali sa Squad, isang multilateral na alyansa na binubuo ng Australia, Japan, Pilipinas at Estados Unidos. Dumarami ang tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa South China Sea, kung saan nagkaroon na ng sagupaan ang dalawang bansa nitong mga nakaraang taon. Ayon kay General Brawner, napansin ng militar ang pagtaas ng iligal, mapilit at mapanlinlang ng mga aksyon ng China sa South China Sea. Nakikita rin namin ang pagdami ng mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea araw-araw. Anya, gamit ang terminong ginagamit ng Maynila para sa bahagi ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng bansa. Mula sa 190 sasakyang pandagat noong 2021, umaabot na ngayon sa 286 na barko mula sa China ang nasa loob ng maritime zone ng Pilipinas araw-araw, ayon kay General Brawner. Hindi kaagad tumugon ang embahada ng China sa Maynila sa isang kahilingan para sa komento. Nauna nang sinabi ng mga otoridad ng China na legal ang kanilang mga aktibidad sa rehiyon. Dagdag pa ni General Brawner, kasalukuyang may nagaganap na joint maritime activity kasama ang US at Canada sa maritime zone ng Maynila sa South China Sea. Naghahanda rin ang Pilipinas para sa mga katulad na aktibidad kasama ang France, Italy at UK upang makatiyak ang presensya sa rehiyon. Samantala,
Mahalaga ang modernisasyon dahil sa patuloy na panghihimasok ng mga dayuhang bansa. Sa foreign power, sinusubukang imapa ang Pilipinas ayon sa militar. Inaresto ng pulisya ng Pilipinas ang isang Chinese national noong Enero 20 dahil sa hinalang paniniktik. Ayon sa militar, maaaring sinusubukan ng isang dayuhang bansa na imapa ang Pilipinas matapos ang pagkakaaresto ng isang hinihinalang Chinese spy noong nakaraang linggo at ang pagka-recover ng ilang drone sa katubigan ng bansa. Napansin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang isang pattern sa mga pangyayaring ito kasama ang mga ulat tungkol sa mga dayuhan na gumagamit ng peking ID at birth certificate ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy, sa isang press briefing noong Enero 21. Parang may planado at kalkuladong hakbang para imapa ang ating bansa ng isang foreign power, anya. Bagaman tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye, habang nagpapatuloy ang investigasyon, binanggit niyang ang naarestong dayuhan ay mula sa China. Ipinahayag ng Maynila ang pag-aalala sa mga hinihinalang aktibidad ng paniniktik, lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. Ang presensya ng isang malaking barko mula sa China na tinatawag na The Monster malapit sa baybayin ng Pilipinas ay naging bagong sanhi ng sigalot sa alitang pagkaragatan ng dalawang bansa. Ayon kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Sandatahang Lakas, ang hinihinalang Chinese spy ay bumibiyahe sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa loob ng mahigit isang buwan mula Disyembre at sinurvey ang mga lugar kabilang ang mga pasilidad militar, pantalan at mga grid ng komunikasyon at kuryente. Sinabi ni Rear Admiral Trinidad na ang anumang or sinumang dayuhang kapangyarihan or foreign power na gustong pagsamantalahan ng isang bansa ay mangangailangan ng impormasyong pampolitika, pang-ekonomiya at pang-militar. Hindi kaagad tumugon ang embahada ng China sa Maynila hinggil sa narestong Chinese spy at mga na-recover na drone. Dagdag pa ni Rear Admiral Trinidad, maaring may kaugnayan sa mga insidenteng ito ang pagkakatuklas ng isang lokal na opisyal na may kahinahinalang background, isang tila patama sa dating alkalde na si Alice Guo. Ipinagdiinan ng naturang politiko na siya ay isang Pilipino at itinanggi ang mga paratang ng money laundering at human trafficking sa pamamagitan ng China-centric online casinos. Hinimok naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ang mga mambabatas na bigyang prioridad ang pag-amyenda sa batas kontra espiya upang matugunan ang lumalalang banta sa seguridad. Ang pagkakaresto sa hinihinalang Chinese spy at sa kanyang mga kasamahan ay isang matinding paalala ng patuloy na banta ng dayuhang panghihimasok, dagdag pa niya. Ayan guys, base sa statement ng mga matataas na opisyal ng ating bansa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ay mahahalata talaga natin na napaka-problematic ng Pilipinas pagdating sa seguridad. Kaya magpapasalamat tayo at sana patuloy pang o magtuloy-tuloy pa ang upgrade system ng modernization program ng Presidente Bongbong Marcos nang sa ganun ay maibsan kahit papano or mas feeling safe tayo pagdating sa mga dayuhan ng mga mapang-abuso. At sana tuloy-tuloy din ang magiging suporta. Imbis na hatakin pababa, suportahan sana natin na magkaisa para sa ikatatahimik ng bansa. Huwag tayo magbubulag-bulagan sa mga achievement na mayroon tayo sa kasalukuyan. Sana matuto tayong mag-appreciate sa mga achievement ng kasalukuyang administrasyon imbis na hatakin sila pababa. Kung sa tingin natin ay walang nagawa, then sitahin natin. Pero kung halata naman talaga na may nagawa, syempre dapat nating i-appreciate yan at kailangan nating magkaisa para sa ikakabuti ng Pilipinas at syempre tayong mga Pilipino dahil ikakabuti natin ito imbis na maglaban-laban na sariling mga mamamayan ng Pilipinas. So, thank you at until next video.